Ginawa kahapon, hinigasan ko lang siya tapos binilad sa araw na bilog. Tapos, isipan ko may buto naman siya. Then, pinanood ko sa YouTube kung paano gagawin. Ganito pala. Tanggalin pala yung buto. Tapos, i-slice mo siya ng hati. Kaya ngayong umaga, ganito na yung ginawa ko para mag-dry. Akala ko pwede mo lang siyang ibilad na buo, hindi pala. Kasi, madunot siya. Pag buo na ibilad, hindi pala siya magda-dry. Yung mga prutas talaga nila dito ay mura lang siya. Pag season na siya. Pag mga season na ng prutas, dito mura na lang talaga. Pero pag walang season, hindi siya mura kasi kahit na may ganito silang prutas dito pag season. For example, pag winter, wala silang ganito. Kumukuha pa yan sila sa ibang bansa. Kaya mahal siya. Pero pag ganitong season, madaming prutas, napakarami. Kaso lang, pag mag-stock ka ng maraming prutas pag ganitong season, madali lang siyang masisira. For example, mag-stock ka ngayong araw, tapos dapat pag nagtitinda ka ng mga prutas, dapat maano mo na siya, mabenta mo na siya ng, kung hindi naman maubos ngayon, dapat mabenta mo na siya bukas o kinabukasan, kasi yung limit talaga ng prutas pag summer ay 3 araw lang talaga siya, kasi sa weather, sa klima na mainit siya. Pero pag sa winter naman, aabot talaga siya ng 1 week. At nakadepende naman sa prutas, kung anong klase ng prutas na aabot siya ng matagalan. Katulad ng patatas, abot yan ng 1 week. More than 1 week pa, kahit hindi siya mabenta, aabot yan. Tapos yung yung mga beans, aabot din yan. Pero pag mga ganito siya, hindi. Tapos yung mga apple, medyo aabot din yan ng 5 days. Yung mga onion, aabot yan ng matagal. Yung mga garlic. Kaya ganyan. Pero dito talaga sa kanila, wala talaga ditong mangga. Meron naman sigurong tanim na mangga, pero konti lang siya. Kasi yung mangga dito ay imported. Kinukuha pa yan namin sa Egypt, sa Australia, sa Yemen, at sa meron pang sa iba't ibang lugar talaga kinukuha yung nila sa Africa, yung mangga. Kaya sobrang mahal ng bintahan ng mangga nila dito. Yung masarap na mangga, yung Egypt. Matamis at malaki siya. Sa isang piraso, titimbang siya ng isang piraso, titimbang siya ng 1 kilo at kalahati. Isang piraso lang yan. Pero yung mangga na na katulad sa Pilipinas, yung Indian mango, wala yan dito sa kanila. Sa atin madami at mura lang doon pag season na. Sabi sa akin unang isang sabi niya, ang mahal ng peach dito sa Pilipinas, 1,200 yata, 1,200 to 1,600 per kilo daw ganitong prutas. Naku, sobrang mahal. Dito mura lang ito dito. Mga tao dito, kasi hindi talaga sila mawawala ng prutas sa pagkainan. Prutas at gulay.
Kasi yung style nila dito, pagkatapos nilang kumain ng tanghalian, mga alas 3 yata or alas 4, kumakain din sila ng prutas. Araw-araw talaga, araw-araw, parang merenda. Yung merenda nila ay prutas na. Yung parang nagkakapian sila, tapos pagkatapos ng kape, yung kape na coffee, hindi yung mga 3-in-1 or ganyan. Nagmemerenda sila ng ganito. Iba sa atin, pagkatapos nating kumain, kumakain kaagad tayo ng prutas, parang panghimagas. Dito iba. Pero pag sa restaurant ka naman kakain, meron talaga silang binibigay ng mga prutas. Dala sa order mo pagkatapos nyong kumain sa mesa. Yan yung style nila dito, kaya hindi mawalan yung prutas. And then, yung gulay dito na kinakain ay fresh. Hindi talaga yan niluluto. Yung niluluto lang namin dito, yung bali ano lang, yung konti lang na, yung cabbage hindi yan niluluto. Yung parang ano lang, yung ginagawa nilang soup, yung nilalagay sa soup. Yung kunting dahon-dahon, yun lang niluluto. Yung coriander, yan yung niluluto. Pero kadalasan hindi talaga niluluto. Mas maganda nga pag hindi niluluto kasi yung vitamins niya hindi matanggal. Parang fresh pa rin na kinakain. Pero pag masanay ka na kumakain ng hilaw. Diba? Pero pag hindi ka sanay, kailangan mo talagang lutuin. Pag gusto mong lutuin. Yun ang maganda sa ibang bansa kasi kinakain nila ay fresh. Sa atin kasi Asia, nasanay tayong bawat galaw ay luto, bawat galaw ay luto. Kaya yung amoy ng kanilang tae, maamoy mo talaga yung tae. Hindi talaga mabaho. Yung amoy ng tae nila ay hindi mabaho. Kaya natingala ako na bakit man ang kanilang tae ay hindi mabaho. Nung dumating ako dito noon, yung sa amo ko, diba naglilinis ako ng toilet? Kasi katulong tayo dito sa ibang bansa. Inaamoy ko yung tae, sabi ko, bakit walang amoy? Bakit walang baho? Tapos yun, nakikita ko na yung naiisip sa isip ko, siguro baka yung sa kinakain nila na kadalasan ay fresh na prutas. Kaya hindi prutas at gulay, kaya hindi bumabaho yung tae nila. Iba sa atin, pag malibang tayo doon na yung tae natin ay mabaho talaga, sobrang baho. Kaya dinadapo kaagad ng langaw at iniitihan ng langaw. At ang amoy, parang amoy na tae talaga na sobrang baho. Kaya yung tae pala ay depende pala sa kinakain mo. Kaya pag ayaw mong mabaho yung tae mo, kakain ka ng gulay at prutas na fresh. Yan yung sikreto na hindi babaho yung iyong tae. Iba ang tae sa atin at ang amoy at iba yung tae. Yung amoy lang dito, yung iba sa kanila, pag winter yung kilikili nila. Summer, yun lang ang masyadong mabaho. Pero yung kanilang tae, hindi talaga mabaho. Ang ilok lang ang mabaho. Pero pag mabaho naman yung ilok, tapos buong araw mo talaga yung maamoy, pag tae